Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal na taga-subaybay ng ang kuwento ngayon ay tungkol sa isang babae tungkol sa akin na pinagbintangang masamang asawa, pinigilan ang sariling pangarap at sa pilitang pinag-aralan ang katotohanan ng mga taong paligid ko. Pinagutos ng aking biyenan na ibigay ang aking tindahan ng libre sa dating asawang lalaki ng kapatid ng aking asawa si Hana dahil daw kawawa ito pagkatapos ng diborsyo. At ang aking asawang bulag sa katotohanan, ang lalaking lumabas ng trabaho nang hindi man lang nagtanong sa akin, ay kumampi pa sa kanyang pamilya. Kaya ako ay sapat na ang nagtiyaga at nagpaalam na sa kanya sa pamamagitan ng diborsyo. Nagsisimula na tayo ngayon. Isang karaniwang empleyada lamang ang aking naging sarili noon. Nagtatrabaho ako sa isang opisina sa Maynila, walang espesyal, walang kapansin-pansin. Nang ipakilala sa akin ng isang kasamahan si Marco Cruz, hindi ko naisip na siya ang magiging asawa ko balang araw. 1 taon ang nakakatanda sa akin si Marco at 3 taon kaming nagnobyo bago kami nagpakasal. May isang ate si Marco, si Hana Cruz, ang kanyang tanging kapatid. Noong mga panahon ng pag-iibigan namin ni Marco, napakagandang trato sa akin ni Hana. Maraming nagbababala sa akin noon na mahirap makisama sa hipag at na mas mabuting magpanatiling malayo sa isa't isa. Ngunit hindi ko naman kailangang mag-alala tungkol doon, halos hindi sila nagkikita matapos ang aming kasal dahil nagpakasal din si Hana sa loob lamang ng ilang buwan matapos kaming ikasal ni Marco. Kaya ang usapin ng pakikisama ay hindi nagkaroon ng pagkakataon pang lumago. Talaga? Grabe naman. Wow, hindi ko inakala na magiging tatay na pala ako. Ang bilis. Wala pang 1 taon mula ng aming kasal, nagbuntis ako. Masaya naman si Marco, maging ang kanyang mga magulang, sina Tatay at Nanay Cruz, ay labis na natutuwa nang malaman nila. Ganoon din ang aking sariling pamilya. Masayang balita para sa lahat, ngunit napakahirap ng aking pakiramdam. Lagi akong naduduwal at halos hindi makapagtrabaho. Higit sa lahat, ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho ay hindi nagbibigay ng magandang kapaligiran para sa mga babaeng mag-aasawa, magbubuntis at magsisilang. Hindi ito basta opinyon ko lamang, malinaw ang kultura sa loob ng opisinang iyon. Kaya naman, napilitan akong magbitiw. Kahit na magsikap pa akong manatili, wala namang garantiya na maaari akong gumamit ng maternity leave pagkatapos manganak. Kaya nagpasya akong magpahinga sa bahay hanggang sa panganganak at magtuon sa aking kalusugan at sa bata. Nawala ang trabaho, oo, ngunit sinubukan kong tanawin ito ng positibo. Malapit na akong maging isang ina at iyon ang pinakaimportanteng bagay sa mundo ngayon. Ngunit hindi tumagal ang saya. Nag-miscarriage ako at isang matagal na panahon ng kalungkutan ang sumunod sa mapait na pangyayaring iyon. Mahirap ang mga araw na iyon, walang katiyakan, walang direksyon, walang trabaho at walang sanggol. Ano ang ginagawa mo? Bakit nakatitig ka sa screen? Naghahanap lang. Nagmamadali ka na bang umalis? Pahinga ka pa. Paano ako makakakita ng trabaho kung hindi ako maghahanap? Sinabi ni Marco na dapat muna akong magpahinga at huwag mag-alala tungkol sa trabaho. Kaya sumusunod ako, nananatili sa bahay, walang ginagawa kundi maghintay. Ngunit ang paghihintay ay nagdala ng karagdagang pagkabalisa. Nagsumite ako ng mga resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit walang tumugon. Nagsimula akong matakot na baka lumipas ang panahon at maging mas mahirap pang makahanap ng trabaho. Sa loob ng ilang buwang iyon ng pahinga at pag-iisip, dumating ang pagkakataon nang bumisita ako sa aking tita Nena, ang tiyahin ko sa nanay na nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa Tondo. Habang umupo kami at nagkuwentuhan, iminungkahi niya ang isang bagay na hindi ko naman aktwal na inisip. Bakit hindi mo subukan ang magnegosyo, magbukas ng sariling tindahan? Ha? Wala naman akong karanasan, tita. Bago ako nagsimula, wala rin akong alam. Kung ituturo ko sa iyo ang aking mga recipe at gagabayan kita sa simula, kaya mo, Selena. Isang maayos na tindahan, ang kita nito ay mas malaki pa kaysa sa ordinaryong sahod sa opisina. Sa katotohanan, hindi pera ang pangunahing dahilan kaya naakit ako sa ideyang ito.
Higit sa lahat, nais ko lang muling magkaroon ng layunin. Noong nagtatrabaho pa ako sa opisina, kahit maliit ang sahod, hindi ako nababalisa dahil may oras na kailangan akong dumating at may tungkulin akong dapat gampanan. Ngunit ngayon, habang nakaupo lang sa bahay, patuloy na nagtatanong sa sarili ko, tama ba ito? Sapat ba ito? Hindi ako agad nagdesisyon. Mayroon namang malaking panganib sa pagsisimula ng negosyo nang wala kang anumang karanasan. Kaya sa mga sumunod na araw, pagkatapos na umalis si Marco para sa trabaho at tapos na ang mga gawaing bahay, pumunta ako sa karinderiya ni Tita Nena at pinagmamasdan ang lahat. Pinaghandaan ko ang sarili ko kung paano sumagot sa mga customer, kung paano linisin ang lugar, kung paano ihanda ang mga pagkain, kung paano pamahalaan ang oras. Gusto kong matukoy ang aking sarili. Kaya ko bang gawin ito? Matapos ang ilang linggo ng pagmamasid at pagtangkilik, kinausap ko si Marco tungkol sa aking plano. Gusto ko sanang magbukas ng sariling tindahan. Ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi ko inaasahan. Bigla-bigla kang magtindahan? Naaalala mo ba ng bisita natin sa karinderya ni Tita Nena nung isang buwan? Siguradong doon mo nakuha ang ideyang ito. Ikaw ba talaga magpapatakbo ng karinderya? Pakinggan mo muna ako. Si Tita Nena ang nagturo sa iyo nito, ano? Naglagay siya ng ideya sa iyo? Hindi. Ang desisyon ay galing sa akin. Matindi ang pagtutol ni Marco. Kahit pa gusto ko sanang suportahan niya ako o kahit lang pag-usapan natin ito nang maayos basta nang itakwil niya ang ideya nang walang malinaw na dahilan, nasaktan ako. Hindi naman kailangan ng buong suporta, ang simpleng pag-usapan natin ay sapat na sana. Ngunit bago pa man makapag-usap kami ng mabuti, sinabi ni Marco ang aking plano sa kanyang mga magulang. At mula noon, halos araw-araw na bumibisita si Nanay Cruz sa aming bahay. Ano raw gusto mong gawin? Tindahan? Huwag mo na iyon gawin. Huwag kang gumastos ng walang kabuluhan. Kung gusto mo talagang magtrabaho, maghanap ka ng opisina, yung katulad ng dati mong trabaho. Yun ang dapat. Huwag kang magnegosyo ng hindi mo alam. Hindi pwede. Huwag na. Mula noon, regular na pumaparito si Nanay Cruz at madalas ay kasama si Hana. At habang tinutulan ng Nanay Cruz ang aking plano, sumasama rin si Hana sa pagpuna. Ang tindahan ay hindi para sa lahat. Manatili ka na lang sa bahay at mag-asikaso ng pamilya. Iyon ang ginagawa ko, mag-asikaso ng bahay. Iyon ang pinakamahusay para sa babae. Ang pera ay kailangan mong ipagtipid, hindi gugulin sa mga pabigat na negosyo. Makinig ka sa amin, napakalakas ng pagtutol ng pamilya Cruz. Ngunit ilang araw pagkatapos, sa aming pagbabalik mula sa bahay ng aking pamilya, kung saan naging kasalanan namin ang kaarawan ng aking kuya, biglang sinabi ni Marco, tungkol sa tindahan, kung talagang gusto mo, subukan mo. Pero huwag mo akong sisisihin kung mahirap. Hindi ako ang susuporta sa iyo sa lahat ng bagay. At huwag kang umaasa na tutulungan kita doon, busy ako sa trabaho. Hindi ito ang pinakamagandang suporta, ngunit sapat na iyon para makapagsimula. Ilang linggo pagkatapos, nagbukas ako ng aking sariling tindahan. Naging matagumpay ang tindahan kahit mula pa sa simula. Lalo na sa katapusan ng linggo, napakaabalang panahon. Minsan ay pumupunta pa ang aking ina para tumulong. Ngunit dahil sarili kong desisyon ito, pinagsikapan ko na huwag masyadong umasa sa ibang tao. Gusto ko itong patunayan sa aking sarili. Ngunit sa kabila ng abala at kasiyahan, isang araw ay nabalitaan ko ang isang bagay. Nagdiborsyo si Hana. Ano? Diborsyo? Bakit? Hindi ko alam ang detalye. Mukhang matagal na silang hindi magkasundo. Kumpleto na raw ang lahat ng papeles, nakatira na si Hana sa bahay ng mga magulang ni Marco. Iniisip ko na kung may naghiwalay, may dahilan iyon at hindi ko lugar ang magtanong ng detalye. Kaya tahimik na lang ako. Ngunit nagsimulang dumating si Hana sa aking tindahan nang mas madalas at laging pareho ang kanyang sinasabi. Kawawa naman si Hana. Iyon din ang palaging sinasabi ni Marco at kahit ni Nanay Cruz. Alam ko naman na si Hana ay matangkad, maganda at mukhang mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad.
Natural na maraming nanligaw sa kanya noong wala pang asawa. Nabalitaan ko rin na sikat siya sa kanilang barangay dahil sa kanyang kagandahan at nang magdiborsyo siya, nagtatrabaho siya sa isang coffee shop malapit sa bahay ng pamilya Cruz. Alam mo, ang aking Hana kung hindi siya nagpakasal sa maling tao, malamang nakapag-asawa na siya ng mas magaling. Sino ba ang nakakaalam? Ang aking anak, kapag talaga siyang formal na lumabas, parang 20 taon pa lang ang hitsura niya. Selena, kahit gaano ka kaabalang magnegosyo, magayos ka rin ng sarili mo. Babae ka pa rin, kahit na matanda ka na. Gusto ng mga customer na ang nagsisilbi sa kanila ay laging maayos at presentable. Kung hindi maayos ang nagsisilbi, hindi magugustuhan ng mga customer. Nainis ako dumating sa aking pinakaabalang oras, nag-aksaya ng aking oras, at ang sinabi pa niya ay ikumpara ang kanyang anak sa akin, ngunit napigilan ko ang sarili ko. Inisip ko na baka talagang wala siyang ibang lugar para sabihin ang kanyang kalungkutan, kaya pinakinggan ko siya. Ngunit pagdating ko sa bahay, iyon din ang maririnig mo kay Marco. Ang aking ate ay hindi dapat namumuhay ng ganito. Alam mo, noong high school pa lang si Hana, hindi na siya nagbabayad ng pagkain sa kantin ng paaralan. Lagi siyang binibigyan ng mga nanliligang estudyante. Ganoon pala, oo. At ang mga regalo niya noon, kung hindi niya ipinagbili, malaking halaga na sana iyon ngayon. Nabanggit ko na ba sa iyo nang ipaalam niya ang kasal niya, may lalaking pumunta sa kanilang bahay at umiyak sa harapan ng pintuan. Marami talagang gustong mapakasalan si Hana, kahit ako, naaawa, sayang, naiintindihan ko na nagmamalasakit siya sa kanyang ate. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit nakakainis na lagi nilang inuulit ito, para bang hindi nila matanggap ang katotohanan na nangyari ang diborsyo at kailangan na ituloy ang buhay. Bukod doon, base sa alam ko tungkol sa kalagayan ni Hana pagkatapos ng diborsyo, may kakaibang bagay na parang hindi magkasya sa kwento. Alam ko na ang dating asawa ni Hana, isang anak ng mayari ng isang katamtamang laking kumpanya sa Quezon City, ay lubhang nagmahal kay Hana. Sinundan nito si Hana, nagmakaawa, nangako ng lahat basta mapakasalan siya. At hindi rin si Hana nagpakasal dahil sa pera lamang naramdaman niya ang pagmamahal ng lalaki, kaya tinanggap niya. Nagumpisa pa sila sa isang maayos na apartment sa Mandaluyong. Wala naman talagang maipagrereklamo, kaya bakit nagdiborsyo? Ilang araw pagkatapos, dumating muli si Nanay Cruz sa tindahan at sa pagkakataong ito, nalaman ko na ang totoo. Ang aking Hana, mula pa sa simula, ayaw talagang mag-asawa. Gusto niyang mabuhay ng malaya. Pinagsabihan ko siya, ngunit bata pa siya noon at gusto niya ang sariling kagustuhan. Bago sila nagpakasal, nag-usap sila tungkol sa mga anak, hindi pa raw sila handa at nagkasundo silang ipagpaliban muna iyon. Ngunit nang malaman ng pamilya ng dating asawa na hindi sila nagpaplano ng anak, nagkagulo. Iyon ang simula ng away. At ngayon, kahit nang nagdiborsyo na sila, minsan pa ring tumatawag ang dating asawa, gusto pa ring makipagbalikan. Ngunit ang aking anak, ayaw na niya. Ako ang naaawa dito. Naiintindihan ko ang damdamin ni Nanay Cruz, mahal niya ang kanyang anak at hindi niya gusto ang sitwasyon. Ngunit ang pinili ni Hana ay sarili niyang desisyon at hindi na lugar ng ibang tao ang pagpuna doon. Mga ilang buwan na lumipas, mula nang magbukas ng tindahan, at isang araw, dumating ang kapatid ko si Kuya Daniel Santos, isang doktor sa isang ospital sa Pasig, sa aking tindahan. Kumain ka na? Oo, hintay ka lang. Halos tapos na ito. Mukhang may kailangan siyang sabihin, pumunta siya sa eksaktong oras na halos matapos na ang tindahan para lang makausap ako ng maayos. May nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Si Hana pumunta sa aking ospital. Paano niya nalaman ang iyong ospital? Nung kumain tayo ng magkakasama, nabanggit ko yun. Naaalala niya pala. Kaya pumunta siya at sinabi na gusto niyang makipagtusto sa akin, kumain daw. At pumayag ka, paano ko naman tatanggihan? Sibling-in-law mo pa rin siya, kahit na ano. Pumunta kami sa isang lumpiahan malapit sa ospital. Habang kumakain,
Inusap niya ang kanyang nakaraan kung gaano siya kasikat dati, kung gaano karaming nanliligaw sa kanya, at paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya dapat namumuhay ng ganito. Inisa-isa pa niya ang mga kasalanan ng dating asawa. Namumula ako sa hiya habang nakikinig. Nakakaawa naman si kuya na punta siya roon ng walang kasalanan at napigilan sa trabaho para lang pakinggan ang ganitong kwento. Ngunit may iba pang gustong sabihin si kuya. Selena, okay ka ba? May nangyayari ba? Bakit? Matagal siyang tumahimik bago nagsalita. Sinabi niyang ilang beses siyang dumaan sa harap ng aking tindahan at nakita si Marco, ngunit hindi sa kanyang sariling sasakyan. Nakita niya si Marco na bumababa sa isang sasakyan na hindi pag-aari ni Marco at ang driver ay isang babae. At bago bumaba si Marco, nakita ni kuya na yakapin niya ang babaeng iyon. Kailan mo ito una nakita? Nung una, hindi ko alam kung sino ang nasa driver's seat. 2 o 3 beses ko siyang nakita at inakala ko lang na sinakay siya ng kaibigan. Pero nung kamakailan, nakita ko na ang babae at nakita ko silang nagkayakap. Kaya sinabi ko na sa iyo, sa sandaling iyon, parang tumigil ang lahat sa paligid ko, si Hana, na patuloy na pumupunta sa aking tindahan. Si Nanay Cruz, na palaging nagrereklamo tungkol kay Hana. Si Marco, na wala sa kanyang sariling sasakyan. At ang babae sa driver's seat. Mula noon, nagsimula akong mag-imbestiga. Palagi akong unang umaabot sa tindahan bago pa man bumangon si Marco. Naghahanda pa rin ako ng agahan para sa kanya bago umalis. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, ako ay laging huli pang umauwi kaysa sa kanya. Minsan ay pumupunta si Marco sa tindahan para tumulong, ngunit hindi naman lagi. Isang gabi, habang nahimbing si Marco, maingat kong kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang mga mensahe at nahanap ko ang katotohanan. Isang babae mula sa kanyang opisina kasamahan niya. Ang lahat ng beses na pumunta sa tindahan para tumulong ay katotohanang kasama ang babaeng iyon at sinasakay niya ang sasakyan ng babae papauwi. Ngunit higit pa rito ang nagpagalit sa akin. May mga mensahe na nagpapakita na nagkita rin sila sa aming bahay habang wala ako. Nagtatrabaho ako ng walang pahinga araw-araw, nagtitiis ng hindi nagrereklamo kahit pagod na pagod, at iyon ang nangyayari sa aking likod. At ang pinakanakakagalit, huwag kang magalala. Ang aking asawa ay abala sa tindahan, halos hindi siya umuuwi. Ang aking asawa? Ay sorry, ikaw ang aking asawa. Pero huwag kang magalala, magtiwala ka sa akin. Napakatamad niya. Pinalaki pa niya ang buwis ng aking pagkatao sa harap ng isang babae na hindi ko man alam ang pangalan. Kaya naman, kahit gusto ko sanang mabilis na humiwalay, nais ko muna siyang lapain ng maayos. Gusto ko ng hustisya bago ng diborsyo. Maraming gabi ang lumipas na halos hindi ako nakatulog, nagtatrabaho sa tindahan, pag-uwi ay nag-aasikaso ng bahay, at naghahanap pa ng ebidensya. Pagod na pagod ang aking katawan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagod na ito, isang araw ay pumunta sa tindahan si Nanay Cruz at may ibinalita siyang nakakamanghang mensahe. Selena, mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo. Oo po, nanay. Ang tindahan mo gusto naming makuha para kay Hana. Ano po? Ang tindahan. Magre-renovate kami, bagong disenyo, bagong tanda. Ang gastos ay aming babayaran. Huwag kang magalala tungkol doon. Halos hindi ako makapagsalita sa gulat. Hindi lamang bilhin ibigay ng libre ang aking tindahan na pinagsikapan ko, na pinagsimulaan ng aking sariling pera at dugo, ay gustong makuha ng libre para sa kanyang anak na nagdiborsyo. Hindi ko po ibibigay ang tindahan ko. Hindi ka ba naaawa sa iyong hipag? Mag-isip ka, bakit ko naaawa? Nagtatrabaho naman siya sa coffee shop. Iyon ang problema. Ang aking anak ay hindi dapat nagtatrabaho sa coffee shop. Siya noon ay mistress ng bahay, tinatawag na ma'am. At ngayon, nagtatrabaho sa coffee shop. Hindi ko matiis. Nanay, maraming customer ngayon. Busi po ako. Mula noon, paulit-ulit na dumating si Nanay Cruz sa tindahan at paulit-ulit na humingi ng tindahan. Ngunit lagi itong abala, maraming customer,
at hindi matagal si Nanay Cruz. Isang gabi, nang makauwi na ako mula sa isang napakaabalang araw, tumawag si Nanay Cruz. Sinagot ko ang telepono kahit pagod na pagod. Bakit mahirap kang makausap? Gaano mo ba katagal iyan? Alam po ninyo ang sagot doon, Nanay. Nasa bahay ka na? Opo. Ilang beses na kitang sinabihan wala kang sagot. Hindi ba't mahal mo rin si Hana? Sinabihan ko na po kayo ng maraming beses hindi ko ibibigay ang tindahan ko. Talagang ganyan ka? Tiyak na hindi mo pa naranasan ang magdiborsyo kaya hindi mo naiintindihan ang aking anak. Isipin mo ang kanyang kalagayan. Nawala sa kanya ang lahat na ngayon ay nagtatrabaho sa coffee shop. Para kang nagsasabing masama ang magtatrabaho. Nagtatrabaho siya para kumita. Ano ang masama doon? Ang aking anak ay hindi para doon. Hindi karapat-dapat ang aking Hana sa ganyang buhay. Isipin mo kung ikaw ang nasa lugar niya. Ano ang mararamdaman mo? Nanay, kung talagang gusto ni Hana ang magnegosyo, bakit hindi siya magbukas ng sarili niyang tindahan? May pera naman ang pamilya. Bakit gagawing mahirap ang madaling bagay? Ang tindahan mo ay handa na marami ng customer. Maayos na doon na lang si Hana magtrabaho at hindi na kailangan pang magsimula ulit. Huminga ako ng malalim. Nanay, isa pa pong bagay ang gusto kong sabihin. Ano? Mukhang malapit na rin akong magdiborsyo. Ano? Kung ganito po ang patuloy na mangyayari, wala na akong makitang ibang solusyon. Kailangan ko pong magpahinga. Tutukan ko na ngayon ito. Paalam po, binaba ko ang telepono. Pagkatapos, ginising ko si Marco. Marco, wag na tayong mag-asawa. Ano? Bigla-bigla? Ano ang ibig mong sabihin? Patuloy na hinihiling ng iyong ina ang aking tindahan. Kung magpapatuloy tayo, mawawala ang aking tindahan. Sinabi ng aking ina na ibigay ang tindahan mo. Ay nako, agad tumawag si Marco kay Nanay Cruz. Nay, dahil sa iyo, halos mabuwag ang kasal ko. Ano ba ang sinabi mo kay Selena? Bakit mo hinihingi ang tindahan niya? May karapatan ka ba doon? Mayroon na akong alam na dahilan kung bakit ayaw ni Marco sa diborsyo. Natuklasan ko ito nang mabasa ko ang kanyang mga mensahe sa telepono, hindi sa kanyang asawa, kundi sa kanyang kaibigan. Nagbitiw na ako sa trabaho. Talaga? Ano ang plano mo? Ang asawa ko ay kumikita naman ng maayos. Hindi na kailangang dalawa kaming kumita. Matagal na akong napagod sa trabahong iyon, oras na para mabuhay ng komportable. Asawa ko naman ang mag-aalaga sa amin. At yung babae sa opisina, pinutol ko na iyon. Napakaiyak-iyak niya. Patuloy na nagtatext, patuloy na tumatawag. Hindi ko na kaya. Ngayon na wala akong trabaho, mas madali itong tapusin. Nagbitiw si Marco sa trabaho nang hindi man lang sinasabi sa akin. Umaasa siya sa aking tindahan, umaasa sa aking kayod. Hindi naman sa pera lamang ang dahilan ng aking galit, may mga pamilya na ganito ang setup at hindi iyon masama. Ngunit ang dahilan ng tunay na problema ay ang kanyang pagtataksil at ang kanyang kasinungalingan. Hindi pa gaano katagal, gabi na, nang bigla namang dumating si Nanay Cruz kasama si Hana sa aming bahay. Anong oras na at nandito pa kayo, Nanay? Ang oras ay hindi mahalaga. Nasaan si Selena? Bakit ako tinatawag ninyo? Ano ang ibig mong sabihin kanina sa telepono? Malapit na akong magdiborsiyo? Sinabi mo iyon sa akin at ngayon ay sinabi mo rin sa aking anak na magdiborsiyo kayo. Oo po, Nanay. Sinabi ninyo sa akin na si Hana ay kailangan ng trabaho dahil nag-iisa na siya. Tama kayo doon. Ngunit kung magdiborsiyo rin ako, nag-iisa na rin ako, bakit ninyo gusto kunin ang aking ikinabubuhay? Kaya nga tinatanong ko, bakit ka nagdiborsiyo? Nanay, nagbitiw ang inyong anak sa trabaho nang hindi man lang sinasabi sa akin. At kung mawawala pa ang tindahan ko, paano na kami mabubuhay? Nang marinig ito ni Nanay Cruz, napalayo ang kanyang tingin kay Marco at nagsimulang tawagin ito ng pansin. Bakit ka nagbitiw sa trabaho? Sino ang nagsabi sa iyo na gawin iyon? Ang galit ni Nanay Cruz ay lumipat kay Marco at naging mainit ang usapan sa pagitan nila. Sandali lang, ikaw ba ay nagdiborsyo dahil umalis sa trabaho ang aking anak
o nagagamit mo lang iyon bilang dahilan? Nag-iisip ka na pala ng diborsyo dahil maganda na ang negosyo mo at gusto mong mamuhay ng mag-isa nang walang ibang kasama. Hindi totoo iyon. Hindi lang iyon ang dahilan. Nanay, mayroon pang isang bagay. Marco naman ang sumagot. Selina, huwag mo nang palalain ito. Naiintindihan ko kung bakit ka nagdududa. May babae sa opisina na patuloy na humusga sa akin dahil doon nagbitiw. Hindi ko kayang harapin ang sitwasyon doon, pero wala kaming relasyon. Siya ang nagmamahal sa akin at ayoko ng ganong klase ng atensiyon, kaya umalis ako. Totoo iyan, na nagtitiyaga ako para sa aming pamilya. Nagbitiw dahil sa sitwasyon na mahirap harapin. Mauunawaan mo naman iyon, hindi ba? Lumabas si Marco na kasama ang kanyang mga magulang at naguwi sa kanila. Ngunit nang bumalik siya, nagkakaroon siya ng bagong saloobin na may karapatan daw siya. Hindi ka dapat gumawa ng ganyang paratang. Kung may sasabihin kang mali sa akin, may karapatang ka ring humingi ng paumanhin sa akin. Tumahimik ako. Hindi ko ibinubukas ang lahat ng ebidensya sa harap niya, hindi pa oras. At pala, nakausap ko na ang ina at ama ko. Totoo, mahirap ang kalagayan ni Hana. Kaya makinig ka sa aking ina at ibigay mo na ang tindahan. Ano? Isipin mo ito. Ang tindahan ay kalahati rin naman ang akin kung maghihiwalay tayo, hindi ba? Ngunit ayaw ko iyon, ayaw ko ng diborsyo. Kaya nag-isip ako ng mas magandang solusyon. Hana ang magiging mukha ng tindahan, siya ang maging boss ayon sa ibang tao, ngunit ikaw ang talagang nagmamay-ari. Tumatanggap ka ng sahod mula sa iyong sariling tindahan. At ang ina ko ay titigil ng pumunta sa iyo. Hindi ba't mas maginhawa iyon? At kung ayaw ko, kung gusto mong magdiborsyo, sige. Ngunit alam mo bang may karapatan ako sa kalahati ng tindahan? Isipin mo iyon, galit si Marco ng buong gabi. Ngunit hindi ako natulog nang masama, natulog ako ng may kapayapaan dahil alam ko na ang susunod na hakbang. Kinabukasan, nag-file na ako ng kaso. At sa araw ding iyon, nagpunta sa aking tindahan ang babaeng iyon, ang babae sa mensahe, ang babaeng nasa driver's seat. Iba ang hitsura niya sa mga litrato, ngunit nang pumasok siya at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa, nakilala ko siya. Pakawalan mo ang asawa ko. Ano? Biglang hindi na siya sumasagot ng mensahe ko. Nag-aaplika ng diborsyo. Dahil alam mo, ngunit pakawalan mo na siya. Ano? Pumunta ka dito para sabihin iyon sa akin? Dito sa aking tindahan? Tingnan mo ang sarili mo. Maganda ka, bata pa, may trabaho pa, bakit kailangan pa niyong makipag-ugnayan sa may asawa? Mag-isip ka. Naiisip mo bang ang isang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang asawa at patago kanyang sinasalubong ay isang lalaking mapagkakatiwalaan na siya ay lalabas ng kasal para sa iyo balang araw? Huwag kang magsalita ng ganyan at ang pagsabi niya sa iyo na ang asawa ko ay walang oras para sa akin, busy sa trabaho, pakiramdam mo ay espesyal ka. Sabi niya, ikaw ay naiiba. Ngunit pag-isipan mo ang mga salitang iyon ay hindi para palakin ang iyong kumpiyansa, para itayo ang iyong sariling pakiramdam sa pamamagitan ng pagpapababa sa isa, ilang buwan iyon mananatili. Huwag kang manginsulto. Kung talagang nais mong makipag-away dito, pumunta ka sa aming kumpanya at sabihin mo ang tungkol sa inyo. Teka, iyon ba ay labag sa batas? Malamang, pero isang multa lang ang parusa sa akin. Para sa iyo, ang tsismis sa opisina ay mas nakakasindak kaysa sa multa, hindi ba? Hindi totoo na balak ko siyang puntahan sa opisina, plano ko na ang ibang paraan, ngunit ang banta ay sapat. Nagmamadaling umalis ang babae. Agad tumawag si Marco. Bakit mo pinag-usapan ang isang walang kabuluhang tao? Ano ba ang sinabi niya sa iyo? Sabihin mo sa kanya, malapit nang dumating ang legal na papeles. Ihanda niya ang sarili. Ano? Ang kaso laban sa kanya. Simulan na niyang humanda. Ngunit hindi naging maayos ang lahat bago pa man ang opisyal na diborsyo. Isang araw, dumating sina Nanay at Tatay Cruz sa aking tindahan kasama si Marco at si Hana. At nang minsang iyon,
Kasalukuyang naroon din ang aking sariling mga magulang, si Nanay at Tatay Santos, na dumating para marinig ang buong kwento tungkol sa plano kong magdiborsyo. Malakas ang boses ni Nanay Cruz. Anong klase ng pag-aalaga ang ibinigay ninyo sa inyong anak? Pati ang asawa niyang nangyari ito. At ngayon ay nagdiborsyo pa siya dahil umalis sa trabaho ang aking anak. Nanay Cruz, ang aking anak ay walang kasalanan doon. Ang tindahang iyon ay pera ng aming pamilya, ang pumasok hindi ni Marco, hindi ninyo. Walang karapatang i-claim ng sinuman ang kalahati niyon. Itinigil ni Nanay Santos ang mga salita ni Nanay Cruz. Ang tindahan ay sinimulan gamit ang pera na ibinigay ko kay Selena, hindi pera ng kasal, hindi pera ni Marco. Walang karapatan ang sinuman sa pamilya Cruz sa tindahang iyon ayon sa batas. Totoo ang sinabi ng aking ina. Mula pa sa simula, pera niya ang ginamit ko. Kasosyo siya sa tindahan at plano niyang tumigil na sa dating trabaho para makipagtulungan sa akin. Walang naibigay ang pamilya, Cruz, hindi isang piso man. Sa kalagitnaan ng lahat ng ingay, nagsalita si Marco. Selena, sabi ko naman sa iyo wala akong relasyon sa babaeng iyon. Bakit hindi ka makinig? Sige Marco, handa ka na ba? Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ang mga litrato si Marco at ang babae, magkayakap, masaya, hindi ang uri ng larawan na makukuha ng magkasamahang empleyado. Nang hina si Nanay Cruz. Kinuha ni Tatay Santos si Marco sa kilyo, literal na hinawakan ang kilyo ng kanyang damit. Sinabi mo sa aking anak na magiging masaya kayo at gagawin mo siyang maligaya at ito ang ginawa mo sa kanya. Tatay, hintay lang, kahit sa sandaling iyon, nagtangka pa ring magsalita si Nanay Cruz tungkol sa dibisyon ng tindahan, ngunit pinigilan siya ng aking ina. Ano ang sinasabi ninyo? Walang may karapatang makakuha ng kahit anong bahagi ng tindahang iyon. Kaya huwag nang pag-usapan pa iyon. At sa sandaling iyon, nagsalita rin ako ang lahat ng bagay na matagal ko nang pinigilan. At isa pa, hindi ko sinabi ito sa aking mga magulang noon dahil nahihiya ako para sa inyo. Ngunit ngayon ay sasabihin ko na. Pumunta si Hana sa ospital ng aking Kuya Daniel at hiniling niya itong ilabas para kumain. Sinabi ninyo sa akin na si Hana ay malaya, na wala siyang gusto sa buhay, na may pananagutan, ngunit 3 beses nagpakasal, 3 beses nagdiborsyo dahil may ibang tao nang nakasama si Hana. At ang aking kuya isang binata, wala pang kasintahan, ang gustong itulak ninyo kay Hana. Kahit sinabi ko nang may kasintahan na si kuya, sinabi pa rin ninyo na hindi mahalaga iyon, hindi pa nga nag-aaltar. Kahit si Tatay Cruz ay nagsabi ng paano ang double in-laws, wala ba kayong kahihiyan? Kaya hindi ko isinasangkot ang aking pamilya doon dahil alam ko natataas lang ang dugo nila. Pinili naming manahimik. Ngunit dahil napakakapal pa rin ng mukha ng aking asawa at ng pamilya niya, sinasabi ko na ang lahat ngayon. Napalunok si Nanay Cruz, walang sinabi si Tatay Cruz. At sa wakas, nagdagdag pa ako ng isa. Nanay Cruz, sinabi ninyo sa akin na hindi ko mauunawaan ang pakiramdam ni Hana dahil hindi pa ako nagdiborsyo. Ngunit ang inyong anak si Marco, mauunawaan niya iyon ng maayos. Malapit na siyang matanggap ang karanasang iyon at tungkol sa pagtutulong sa isa't isa bilang pamilya, magpatuloy kayo, magtulungan kayo at sana ay mabuti ang kapalaran ninyo. Nang lumabas ang kaso at naging opisyal ang lahat, walang nagawa si Marco kahit itinanggol niya ang sarili niya, ang ebidensya ay nagsalita. Ang kaso laban sa babae ay nagumpisa rin. At nang subukang puntahan ni Marco ang babae sa dating opisina nagmamadali, halos nang hihingi ng tulong nakita sila ng ilang kasamahan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng opisina. Nang walang ginawa ko, natuklasan ng lahat ang katotohanan sa kanilang sarili. Matapos ang ilang buwang proseso, opisyal na kaming nagdiborsyo ni Marco at dumating rin ang hatol ng korte para sa kaso. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito sa buhay ko. Ngunit dumating nga at handa ako. Ilang linggo pagkatapos ng diborsyo, nabalitaan ko ang isang kahangahangang balita, nagbukas si dating hipaghana ng tindahan.
Katulad ng aking tindahan, parehong menu, parehong disenyo, parehong atmosphere. Mga nagpunta roon ang nagsabi sa akin na parang kopya ang lahat. Hindi ako nag-alala. Ang mga recipe ni Tita Nena, mga lutuin na pinag-aralan niya ng maraming taon, hindi iyon madaling gayahin. Kung wala kang tunay na kaalaman at pusong nagmamahal sa pagkain, lalabas ang pagkakaiba sa lasa. At siyempre, hindi nagtagal ang tindahan ni Hana. Nagsara ito ng maaga at naiwan sa pamilya Cruz ang malaking utang. At ang mga nabalitaan ko ay hindi humarap ng maayos ang pamilya Cruz sa isa't isa pagkatapos niyon. Si Nanay at Tatay Cruz ay pinagbabayad si Hana ng buong utang ng mag-isa. Ang pamilyang sabi-sabi ay magtutulungan at sa harap ng pera, nagtapon-tapunan ng sisi. Isang araw, nang tahimik ang kalye at papasok na ako sa tindahan, may lalaking nakatayo sa harap ng pintuan. Siya ay si Marco. Ano ang ginagawa mo rito? Ito ay tindahan ng ibang tao at alam mo naman yon. Napakahirap. Dumating lang ako rito nang hindi ko namamalayang naglalakad na pala. Ano? Maraming nangyari sa aming bahay. Nagbukas ang tindahan ni Hana at nagsara. Gastos ang lahat ng pera ng aming mga magulang at ngayon ay nagalit ang isa't isa sa aming pamilya. Hindi ko na kaya. Selena, kung ihihiwalay ko ang sarili ko sa aking pamilya, maaari ba tayong magsimula ulit? Tumingin ako sa kanya ng ilang sandali. Naramdaman ko ang maraming bagay ngunit wala roon ang pagnanais. Nakakatakot ka. Ano? Ako? Oo, dahil kung kaya mong talikuran ang iyong pamilya ngayon para sa akin, pwede mo rin akong talikuran balang araw kapag hindi na ako kapakipakinabang sa iyo. Pati na rin ang tao na bukas sa puso ay talikuran niya ang pamilya dahil sa pera. Ibig sabihin, pwede rin akong talikuran niya kapag nagbago ang sitwasyon. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Selena ang pangalan ko, hindi Sonia. Huwag na. Pakiusap lang, Marco. Umalis ka na dito. Bago kita palayas ng mas maayos, hindi siya umalis. Nagpatuloy pa siya ng wika. Kaya pumunta ako sa loob ng tindahan, kinuha ang timba ng tubig na nagamit sa paglilinis ng sahig ang huling banlawan. Malinis naman ngunit itatapon na at ibuhos ko sa kanya. Ano? Sinabi ko nang umalis ka. Lagi akong nagbubuhos ng tubig ng ganito kapag naglilinis, bakit ka nandoon? Paano ako makakauwi ng ganito? Hintay ka lang. Bumalik ako sa loob at kinuha ang isa pang timba ang taba ng isang araw ng pagluluto sa kusina at lumabas. Kung hindi ka aalis, ito na ang susunod. Wala pang 10 segundo, lumayo na si Marco. Sa dulo ng kalye, naghahanap siya ng taxi. Nang makita niya na nakatingin ako sa kanya, sakay na siya ng taxi at napalis. Mula noon wala na siyang lumitaw sa harap ko kahit minsan. Nabalitaan ko na nagkaisa ulit sina Marco at Hana, magkasamang nagtatangka ng bagong negosyo. Bueno, sana ay magtagumpay sila. Ngunit ang alam ko, ang tagumpay ay hindi dumarating sa pamamagitan lamang ng pagkopya o paghahanap ng madaling daan. Kailangan ng tunay na pagsisikap, tunay na pag-aaral at tunay na pagmamahal sa iyong ginagawa. Walang magtutulungan sa pag-unlad kung ang pundasyon ay pandaraya at katamaran. Ang aking tindahan ay mas maayos na kaysa dati, mas maraming customer, mas maganda ang daloy. Ang aking ina, si Nanay Santos, ay kasama ko na ngayon sa tindahan, tumutulong araw-araw matapos niyang tumigil sa kanyang trabaho. At si Tita Nena ay lagi ring nandoon para gabayan kami. Salamat sa kanila. Tinatawag akong boss ng mga customer at nakakagana iyon. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil alam ko na ang lahat ng ito ay bunga ng tunay na pagsisikap, kung mas marami pang dumarating maganda. Ngunit hindi na rin ito ang aking pangunahing layunin. Ang kalusugan iyon ang mas mahalaga. Ngayon, sa aking mga araw ng pahinga, talagang nagpapahinga na ako. Ginagawa ko ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Nabubuhay, ang diborsyo ay hindi katapusan ng buhay. Para sa akin, ito ay simula ng isang mas tunay na kabanata, at sa susunod na kabanatang iyon, labis akong nasasabik. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan ng aking kwento.
lubos na nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo.